Isipin mo yung pinaka-spiritually disciplined na taong kilala mo. Yung laging kalmado? Oo, yung kaibigan o mentor mo na parang laging nakakapagdasal o nakakapagbasa ng Biblia araw-araw nang walang palya. Oo, yung parang di napapagod. Ama. Tapos madalas kapag tinitignan natin sila, iniisip natin na siguro meron silang napakatinding inspirasyon na umaapaw araw-araw. Na parang wala tayo nung inspirasyon na yun, di ba? Exactly. Akala natin mas malakas lang talaga ang pananampalataya nila o lagi silang may gana. Kasi nga ang hirap i-maintain nung ganong routine. Pero paano kung sabihin ko sa iyo, sa inyo na nakikinig na yon, na hindi inspirasyon ang sikreto nila? Wait, hindi inspirasyon. Hindi. Paano kung ang totoo, umaasa lang pala sila sa brain circuitry, specifically sa isang part ng utak natin na tinatawag na basal ganglia? Grabe, nakakagulat yan pakinggan kasi madalas nating ihiwalay ang siyensya sa paniniwala natin eh. Oo nga, yung parang magkaibang mundo sila. Pero sa malalimang pagsusuri natin ngayon sa mga source materials tungkol sa sustaining spiritual disciplines, makikita natin na ang issue ng pagkawalan ng gana ay hindi problema ng kakulangan sa pananampalataya. So ano siya? Problema ito ng kakulangan sa istruktura. At iyan mismo ang misyon ng usapan natin ngayon. Hihimain natin kung paano nagtatagpo ang sinaunang karunuan at ang modernong siyensya ng habit formation. Aalamin natin kung bakit hindi ang kawalan ng motivation ang tunay mong kalaban. Tapos, bibigyan ka namin ng shortcut para maintindihan kung paano ba talaga nabubuo ang mga pangmatagalang gawi nang hindi ka nag-overwhelm. So, saan tayo mag-uumpisa dito? Kailangan muna nating gibain ang isang malaking mito tungkol sa kung paano nangyayari ang tunay na pagbabago. Anong mito ito? Kapag pinag-uusapan kasi ang espiritual na buhay, obsessed tayo sa mga dramatikong sandali. Yung tinatawag sa teksto natin na mga mountaintop experiences. Nako, naranasan ko na yan. Yung tipong a-attend ka ng isang retreat o di kaya isang malaking conference. Tapos umiiyak ka, may matinding emosyon. Oo, may background music pa nga minsan. Pag uwi mo, mangangako ka, mula ngayon, magbabago na ako, magdadarasal na ako ng 1 oras araw-araw. Tapos anong nangyayari makalipas ang 2 linggo? Wala na. Balik sa dati. Nakaka-frustrate. Real talk lang. Parang feeling mo ang fake ng na-experience mo. Pero hindi fake yung na-experience mo. Maganda ang mga sandaling iyon para mag-spark ng inspirasyon. So okay lang din na may mga ganong moments? Oo, pero ang problema, gaya ng nililinaw sa mga dokumento natin, ang pagkamulat na parang kidlat ay bihirang maging sapat para isustain ang pagbabago. Kidlat talaga nung time na ginamit? Inihambing kasi ito ng ating source sa pagtatayo ng isang katedral. Paanong katedral? Kapag nagtatayo ka ng katedral, inaabot ito ng mga dekada, minsan siglo. Wala namang katedral na naitayo dahil lang tinamaan ng isang malaking kidlat, di ba? Oo nga, masisira pa nga yung katedral sa kidlat. Itinatayo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bato, araw-araw, ng tahimik at matiyaga. I really like that metaphor. Makes sense siya. Kung sa fitness analogy natin ilalagay, isipin mo na gusto mong magka-abs o maging healthy. Sige, paano i-apply doon? Pumanta ka sa gym at dahil super motivated ka, nagbuhat ka ng bakal at tumakbo ka sa treadmill ng 9 oras straight sa isang araw lang. Anong mangyayari sa'yo bukas? Malamang nasa ospital ka na o hindi ka na makakabangon sa sakit ng katawan mo. Exactly! At hindi-hindi ka nababalik sa gym. Pero kung mag-ehersisyo ka ng 20 minuto lang araw-araw sa loob ng 1 taon, makikita mo ang tunay na resulta. Consistency over intensity. Tama, ang math makes sense. Kaya pala binanggit din sa source natin yung prinsipyo sa Lucas chapter 16 verse 10 na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwala din sa malaking bagay. Kasi ang paglago pala ay hindi nangyayari sa mga malalaking breakthroughs, kundi sa maliliit at tahimik na katapatan. Oo, at dito na pumapasok yung tanong na kung alam naman natin na ang maliliit na gawi ang susi, ano ba ang nangyayari sa loob ng utak natin kapag ginagawa natin ito? At bakit natin nasabing ang utak natin ay literal na nakadisenyo para sa espiritual na disiplina? Oo nga. Kasi kung alam kong mas maganda ang 20 minutes a day, bakit nilalabanan pa rin ang utak ko yung 20 minutes na yun sa simula? Ano bang physical na nangyayari sa loob ng ulo ko? Dito natin kailangan intindihin ang neuroplasticity at kung paano nagde-decide ang utak mo.
Neuroplasticity, okay. Sa simula ng isang bagong gawi, ginagamit mo ang prefrontal cortex mo. Ito yung bahagi ng utak na responsable sa active thinking at willpower. So dito nanggagaling yung pagpipilit nating gawin yung isang bagay. Tama? Ang problema, napakalakas kumonsumo ng enerhiya o glucose ng prefrontal cortex. Kaya kapag pinipilit mong sarili mong gawin ng isang bagong bagay, literal kang napapagod. Nauubos ang willpower mo. Nauubos talaga. Kaya pala minsan kahit nakaupo ka lang at nagbabasa, feeling mo pagod ka na kasi nagtatrabaho ng matindi yung prefrontal cortex. Tumpak. Pero ang magantang, kapag inulit-ulit mo ang isang action, inililipat ng utak mo ang gawain na iyon sa basal ganglia. Ano naman tong basal ganglia na to? Ito naman yung energy saving mode o autopilot ng utak natin. Gumagawa ito ng mga neural pathways. Para mas madali na next time. Yes, gusto ng utak natin na makatipid ng enerhiya, kaya ginagawa niyang automatic ang mga bagay na madalas nating ginagawa. Wait, so literally, yung mga quiet prayers ko o yung araw-araw na pagbabasa, binabago nito yung physical na hugis at wiring ng utak ko? Yes, gumagawa ka ng literal na bagong daanan sa utak mo. At dito ginagamit ang tinatawag na habit loop na pinasikat ni Charles Duhigg na kasama din sa source natin. May 3 parts daw ito, di ba? Oo, cue o hudyat, routine o gawi, at reward o gantimpala. Okay, let's play with that. Kung i-apply ko sa spiritual na buhay, yung cue is, let's say, pagtitimpla ko ng kape sa umaga? Pwede yan. Nakasanayan na ng utak mo na kapag amoy kape, may susunod na mangyayari. Tapos, ang magiging routine ko ay ang pag-upo sa isang particular na upuan para magbasa ng isang chapter ng Biblia o mag-journal. Tama? Tapos, ano ngayon sa tingin mo ang reward dun? Yung reward, siguro yung feeling na kalmado ka bago mag-start yung gulo ng araw o kaya yung sense of clarity na hindi ka nagmamadali. Exactly. At kapag nakuha ng utak mo yung reward na yun, mas madali na sa basal ganglia mo na i-trigger ulit yung same loop kinabukasan. Pero teka lang, I have to push back here. Bakit? Anong naisip mo? Kung ibabase natin ang pakikipag-usap natin sa Diyos, sa mekanismo ng habit loops at brain chemistry, hindi ba masyadong nagiging clinical? Clinical? Paano clinical? Nagdarasal lang pala ako kasi naghahanap ng dopamine hit yung basal ganglia ko. Hindi ba nagiging parang robot tayo at nawawala yung pagiging sacred ng pananampalataya? Valid na valid ang fear na yan. Marami talaga nagtatanong yan. Pero ang ganda ng sagot ng ating source material dyan sa pamamagitan ng metafora ng isang hardiner. Hardinero. Isipin mo, gaano man kagaling ang isang hardinero, kaya ba niyang pilitin ng buto na tumubo at maging puno? Hindi. Out of his control na yung life ng plante. Tama. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at paglago. Pero ano ang trabaho ng hardinero? Binubungkal niya ang lupa, nagtatanggal siya ng mga damo, nilalagyan niya ng pataba. Yan mismo. Yung habit loops at disiplina natin, yung pag-rewire natin sa utak natin, hindi iyan ang nagbibigay sa atin ng spiritual life. So preparation lang siya. Yan ang pagbubungkal natin sa lupa ng ating kaluluwa. Hinahanda natin ang sarili natin para kapag bumuhos ang grasya, nakabukas tayo para tanggapin ito. Wow! Nakakakilabot yung realization na yan. At sabi nga sa sources natin, daan-daang taon pa bago ma-discover ang neuroscience at ang basal ganglia, na figure out na pala ito ng mga unang monghe. Oho, gaya ng makikita sa Rule of Saint Benedict. Anong ginawa nila doon? Ginamit nila ang prinsipyong ora et labora o pray and work. Meron silang strict schedules ng pananalangin sa buong araw. Para saan? Di ba parang nakaka-burnout yun? Hindi nila ginawa iyon para maging robot, kundi para laging handa ang lupa ng kaluluwa nila anuman ang maramdaman nila sa araw na iyon. Okay, so naiintindihan ko na yung science at yung intention, pero here's the billion-dollar question. Ano yun? Kung kaya naman pala nating i-hack ang utak natin para makatipid ng enerhiya at gumawa ng habit loop, bakit sobrang dami pa rin sa atin ang sumusuko after a few weeks? Bakit nafa-fail pa rin tayo? Dahil madalas, sinusubukan nating gumawa ng gawi gamit lang ang motivation at willpower at hindi natin ito iniaangkla sa ating identity o pagkakakilanlan. Identity. So, hindi lang siya basta aksyon. Oo.
Ayon sa mga behavioral researchers tulad ni James Clear na nasa notes natin, ang willpower ay limited resource. Nauubos yan. Tama, naubos din yung energy natin kakaisip. Kung ang ginagawa mo ay hindi tugma sa kung sino ka talaga sa loob, laging mag-aaway ang aksyon mo at ang utak mo. Paano yun sa practical na sitwasyon? Bigyan mo ako ng example. Isipin mo ang pagkakaiba ng pagsasabi ng kailangan kong magbasa ngayon kasi obligasyon kong maging mabuting tao kumpara sa pagsasabi ng ako ay isang anak ng Diyos at natural lang sa isang anak na makipag-usap sa kanyang ama. Oh, grabe yung shift nun ha. Sa unang statement, kailangan mong gumamit ng matinding willpower kasi feeling mo trabaho siya. Obligasyon talaga yung dating. Sa ikalawa, expression lang ito ng kung sino ka na. I totally get it now. Parang pag-aaral lang ng bagong lengguwahe, di ba? Oo, paano mo nasabi? Nung una akong nag-aaral ng Spanish, grabe, sinusubukan kong i-memorize yung grammar rules. Super nakakapagod, kailangan ng matinding willpower. Kasi nga, pinipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na foreign pa sa'yo. Shift siya mula sa pagiging duty o obligasyon, papunta sa pagiging delight o kagalakan. At iyon ang aha moment dito. Kapag ang gawi mo ay nakakabit sa identity mo, hindi mo na pinipilit ang sarili mo. Kusang nangyayari na lang. Ang utak mo mismo ang mag-a-adjust dahil sinasabi niya, ito ako eh. Kaya natural lang na ito ang gawin ko. Ang galing. At ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit ang pinakamatitibay na figura sa kasaysayan ng Biblia ay kinailangan dumaan sa mga nakatagong taon o obscurity. Yes, the hidden years. Isa ito sa pinaka-fascinating na part ng sources natin. I-unpack natin to kasi medyo malalim siya. Sige, kung titignan natin ang buhay ni David, bago siya tumayo sa harap ng libu-libong tao para talunin si Goliath, nasaan siya? Siya ay isang hamak na pastor lang sa parang, 'di ba? Oo, kinakalaban niya ang mga leon at oso ng mag-isa nang walang pumapalakpak sa kanya. Walang audience. Kaya si Moises, bago niya hinarap ang faraon ng Ehipto, nagtago siya ng 40 taon sa disyerto ng Midian para mag-alaga ng tupa. Grabe yung 40 years na yun. At siyempre si Jesus, 3 taon lang siya nagkaroon ng pampublikong ministeryo na nakikita ng mga tao. Tama? Pero bago iyon, 30 taon siyang namuhay ng tahimik at ordinaryo bilang karpentero. Walang nakakakita sa kanya as a leader. Eksakto. Kasi sa mga panahong iyon na walang nakatingin at walang pumapalakpak, dun nila nabuo yung solid na identity na hindi nakadepende sa validation ng ibang tao. Wow! Yung mga tahimik na gawin nila doon ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan sa mga critical na sandali. I get the history, pero let's be real for a second ha. Okay, sige. Paano natin ia-apply hang konseptong ito ng obscurity o pagiging tago? Ngayon, we live in an era where literal na nakadepende ang career at social standing natin sa pagiging visible. Lalo na sa social media, di ba? Oo, kailangan mong mag-post sa LinkedIn para ma-promote, kailangan mong i-share ang buhay mo sa Instagram. Kung hindi mo pinost, parang hindi nangyari. Totoo yan. How can we have hidden years kapag lahat ng dagay ngayon ay public performance na? Napakagandang pushback niyan. At yan ang dahilan kung bakit mas kailangan natin ang mga tahimik na espiritual na disiplina ngayon kaysa noon. Mas kailangan pa talaga. Oo, nagsisilbi itong antidote o panlaban natin sa pagiging superficial ng kultura natin. Para may balance. Kapag mayroong kang mga gawing, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam, mga panalangin na hindi mo ipinagmamalaki online, mga pagtulungan na hindi mo kinakapture sa camera, tinuturuan mo ang sarili mo na ang halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng likes. Napapatibay nito yung kaluluwa mo dahil alam mong totoo ka kahit walang audience. Tama, meron kang lalim na hindi nakikita sa labas. Wow, ang ganda nun, yung root system mo kailangan mas malalim kaysa sa branches na nakikita ng mundo. Exactly. Okay, so we've covered the why and the who. Lumipat na tayo sa how. Dito natin ibibigay sa iyo na nakikinig ang mga hakbang kung paano ba talaga bubuin itong ritmo na ito. Sige, let's get practical. Ano ang unang practical step mula sa ating source material? Number 1 ay ang spiritual routine audit. Audit? Para sa accounting? Parang ganun. Bago ka magdagdag ng bagong gawi,
Kailangan mo munang suriin kung saan napupunta ang oras mo kasi madalas nating idahilan na wala akong oras. Classic na excuse yan. Pero ang totoo, hindi tayo kulang sa oras. Maling-mali lang ang alokasyon ng atensyon natin. Haharapin ko na ang sarili ko dito. O bakit? Kung itra-track ko ang screen time ko at makikita ko na gumugugol ako ng 1 oras bago matulog sa doom scrolling, yung walang tigil na pag-scroll sa bad news o sa buhay ng ibang tao, wait, Ano yun? paano kung palitan ko lang ang 10 minutes nun para mag-journal ng gratitude o magbasa ng scripture? Makikita mo ang malaking epekto niyan sa utak mo over time. Hindi mo kailangang maghanap ng bagong oras. I-redirect mo lang yung 10 minutes na yun. Ang simple lang pala. Ano yung pangalawa? Pangalawang hakbang ay ang integration o pag-aangkla. Huwag kang gumawa ng hiwalay na schedule na mahirap sundin. So, isisingit ko na lang. I-attach mo yung habit mo sa bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, manalangin habang nagko-commute o kaya mag-reflect habang naguhugas ng pinggan. Ginagawa mong sagrado ang ordinaryo. Okay, that makes it so much easier. Habit stacking pala ang tawag dun sa science? Tama, pinagsasama mo yung luma at bago. Pero paano kung nag-crash na talaga ang schedule mo? May emergency, overtime sa trabaho, at pagod na pagod ka na. Hindi ba masisira yung streak ng habit mo? Dito papasok ang ikatlong prinsipyo, kakayahang umangkop at pagkakaroon ng margin o flexibility and margin. Paano nagwo-work yan? Ang rule sa source material natin ay kapag naging sobrang abala ang buhay, huwag mong itigil, nang ikliin mo lang. Ikliin lang? Mas mabuti ang 5 minutong panalangin sa gitna ng matinding pagod kesa sa perpektong 1 oras na pinalo mo pero hindi mo naman ginawa. Pero real talk lang, hindi ba nakaka-guilty kung 5 minutes ka lang nag-devotion tapos natulog ka na? Parang ang labnaw naman nun. Baka mag-guilty ka pero tandaan mo yung hardinero kanina. Ang point ng 5 minutes ay hindi para maging perpekto, kundi para hindi maputol ang koneksyon. Para tuloy pa yun yung routine sa utak. You are keeping the soil open. 5 minuto man yan, nagtatanim ka pa rin ng neural pathway na nagsasabing hindi ako sumusuko, ito ang identity ko. 5 minutes is better than 0. I love that. Ano ang pang-apat? Ang paggawa ng plano para sa susunod na 90 araw o ang 90-day plan. Wait, I have to stop you there. Bakit 90 days? Bakit? Anong alam mo? Kasi ever since, ang naririnig ko sa mga self-help books at sa internet, it takes 21 days daw to build a habit. Saan galing yung 90 days? Magandang tanong yan. Yung 21 days ay isang pop psychology myth na nanggaling pa sa isang plastic surgeon noong 1960s. Talaga? Myth lang yon? Oo, ayon sa modernong neuroscience, para talagang maging automatic ang isang neural pathway at tuluyang mapunta sa basal ganglia ng walang kahirap-hirap, inaabot ito ng humigit kumulang 66 hanggang 90 days. Ang tagal pala talaga. Ito yung oras na kailangan para tumibay ang myelin sheath, Ano naman yung myelin sheath? yung parang insulation sa utak natin na nagpapabilis ng pag-process ng habit. Kung ipapangako mo sa sarili mo na paninindigan mo ang simplang istruktura na ito sa loob ng 3 buwan, mas malaki ang tsansang maging panghabang buhay na itong gawi. So may literal biological basis pala yung 90 days, hindi lang siya inimbento. Tama. And lastly, yung number 5 na palaging nakakalimutan ng marami na gusto lang mag-self-improve, Ano yung last na step natin? ang accountability o pananagutan. Nabanggit sa source natin ang Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10 na nagsasabing, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, kung mabuwal ang isa, maibabangon siya ng kanyang kasama. So you need a team. Hindi natin pwedeng gawin ang espiritual na paglago ng mag-isa. Kailangan mo ng kaibigan, mentor, o community na mapagsasabihan mo ng plano mo. Oo nga, para may magpapaalala sa'yo. Sila yung magpapaalala sa'yo ng identity mo sa mga araw na ubos na ang willpower mo. Sobrang dami nating na-unpack dito. Nakakatuwang isipin na hindi mo pala kailangang maghintay ng matinding emosyon para magsimula. Oo, hindi mo kailangan ng mountaintop experience lagi. So para ibuod lahat ng ito, para sa iyo na nakikinig, ang tunay na lalim ay hindi nasusukat sa mga dramatikong kidlat na tumatama sa atin, kundi sa pagdatayo natin ng katedral bato-bato. Totoo yan. At dahil idinisenyo tayo ng Diyos na magkaroon ng utak na may neuroplasticity,
Bawat maliit na gawing inuulit natin ay humuhubog sa ating pagkakakilanlan. At doon nangyayari yung pagbabago. Hanggang sa makarating tayo sa punto na ang dating obligasyon ay nagiging natural na kagalakan na lang. Kaya para sa iyo na nakikinig sa pagsusuri nating ito ngayon, ang buhay mo ay resulta ng mga bagay na inuulit mo araw-araw, may kamalayan ka man o wala. Literal na hinuhubog nito yung utak mo eh. Lahat ng habit na ginagawa mo ay may literal at physical na paghuhubog na ginagawa sa utak mo at sa kaluluwa mo. At yung mga desisyong ginagawa mo sa mga panahong walang nakatingin, doon napapanday ang katatagan mo para sa mga malalaking laban na haharapin mo sa hinaharap. Napag-usapan natin ang tungkol sa pagtatayo ng katedral at kung paano ang mga sinadyang spiritual na gawi ay hindi lang humuhubog sa pagkatao mo, kundi inire-rewire din nito ang mismong utak mo. Tama. Pero gusto kitang iwanan ng ganitong thought bago tayo maghiwalay. Ano yon? Kung ang utak natin ay laging gumagawa ng habit loops based sa kung ano ang madalas nating ginagawa, ano kayang kasalukuyang hindi sinasadya mong inaitatanim sa sarili mo kapag ang una mong ginagawa pagkagising sa umaga ay kunin ang iyong cellphone at mag-scroll? Grabe, mapapaisip ka tagay dyan. Anong klaseng katedral ang hindi mo namamalayang itinatayo mo araw-araw? Something to think about the next time you reach for your phone? Maraming salamat sa pagsama sa deep dive natin ngayon.